Sa tahimik na baryo ng mapayapang bato sa lalawigan ng Quezon, halos lahat ng tao ay magkakakilala. Napapalibutan iyon ng malalawak na palayan, makakapal na kagubatan, at matandang punong balete na matagal nang pinaniniwalaang tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Kapag sumasapit ang gabi, maagang nagsasara ng bintana ang mga taga roon. Tahimik ang mga kalsada pagsapit ng 8:00. Wala nang batang naglalaro sa labas, at maging ang tahol ng aso ay tila may halong takot kapag may kakaibang presensyang dumaraan. Lumaki akong kasama ang ate kong si Elena sa baryong iyon. Siya lamang ang natitirang pamilya ko matapos mamatay sina inay at itay sa isang aksidente noong bata pa kami. 2 taon lamang ang tanda niya sa akin, ngunit simula nang mawala ang aming mga magulang, siya na ang tumayong ilaw ng aming tahanan. Bata pa lamang kami noon, ngunit natuto siyang magsaka, mamalengke, at magluto upang may makain kami araw-araw. Maganda si Elena sa paraang hindi kailangang lagyan ng kolorete upang mapansin. Morena ang kanyang balat, mahaba ang buhok, at may mga matang tila laging may lungkot kahit nakangiti. Maraming lalaki sa baryo ang nagtangkang manligaw sa kanya, ngunit ni isa ay wala siyang pinagbigyan. Madalas niyang sabihin na hindi pa niya naiisip ang pag-ibig dahil mas mahalaga raw na maitaguyod niya muna kaming magkapatid. Ako naman si Marco, 17 taong gulang noon. Tumulong ako sa pagsasaka at paminsan-minsang nangingisda sa ilog upang may dagdag kaming kita. Tahimik lamang ang buhay namin sa baryo hanggang sa dumating ang lalaking nagngangalang Gabriel. Isang maulang hapon nang unang makita namin siya. Pauwi ako noon mula sa bukirin habang pasan ang sako ng kamote. Madilim na ang langit at malakas ang hangin. Habang naglalakad ako sa maputik na daan, napansin kong may lalaking nakatayo sa ilalim ng matandang acacia malapit sa tulay. Nakaitim siyang polo at tila hindi naaapektuhan ng malamig na ulan. Hindi rin siya gumagamit ng payong. Nakatingin lamang siya sa rumaragasang tubig sa ilog. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinilabutan nang mapadaan ako sa kanya. "Magandang hapon," bati niya. Malalim ang boses niya, ngunit mahinahon. Tumango lamang ako. "Taga rito ka ba?" tanong niya. "Oo." Bago lang ako rito." Ngumiti siya, ngunit hindi ko maipaliwanag kung bakit tila may kakaiba sa mga mata niya. Maputla ang balat niya at napakatalas ng kanyang tingin. Hindi rin siya mukhang taga-probinsya. Para siyang mayamang tao mula sa Maynila. Hindi na ako nagtagal pa at mabilis akong umuwi. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong nagsisiga si Elena sa kusina. "May nakita akong bagong tao sa baryo," sabi ko habang ibinababa ang sako. "Sino?" "Hindi ko kilala. Matangkad, maputi, nasa tulay kanina." Biglang huminto si Elena sa paghahalo ng niluluto. "Maputi? Nakaitim?" "Oo." Tahimik siyang napayuko.
Bakit? Wala, sagot niya. Nakita ko rin siya kanina sa palengke. Napansin kong tila may kakaiba sa tono ng kanyang boses, ngunit hindi ko na iyon pinansin. Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan, biglang tumahol ng malakas ang aming aso sa labas. Sunod-sunod, galit na galit. Napatingin ako sa bintana. Parang may tao, sabi ko. Tumayo ako at sumilip sa siwang ng kahoy na dingding. Nanlamig ang buo kong katawan. May lalaking nakatayo sa labas ng aming bakuran. Si Gabriel. Tahimik lamang siyang nakatingin sa bahay namin habang tinatangay ng hangin ang kanyang buhok. Ate, mahina akong tawag. Napalapit si Elena at sumilip din. Sa halip na matakot, tila natulala siya. Maya-maya'y ngumiti si Gabriel bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo sa dilim. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. May kakaiba talaga sa lalaking iyon. Kinabukasan, mabilis kumalat sa baryo ang balita tungkol sa bagong dating. Ayon sa mga matatanda, umuupa raw siya sa lumang bahay malapit sa gubat. Ang bahay na iyon ay matagal nang walang nakatira dahil pinaniniwala ang pinamumugaran ng masasamang elemento. Ngunit higit na nakapagtaka sa lahat ay kung bakit tila hindi siya natatakot. Lumipas ang ilang araw at napapadalas ang pagpunta ni Gabriel sa amin. Minsan ay may dala siyang prutas. Minsan na may isda. Tahimik lamang siyang nakikipag-usap kay Elena habang ako'y nagmamasid mula sa gilid. Ano bang trabaho mo? Tanong ko minsan. Ngumiti siya ng bahagya. Mahilig lang akong maglakbay. Wala kang pamilya? Sandaling natahimik si Gabriel. Wala na. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko'y nagsisinungaling siya. Habang tumatagal, napansin kong nagiging masaya si Elena tuwing dumarating si Gabriel. Ngumingiti siyang parang matagal nang nawalan ng dahilan upang sumaya. At iyon ang unang beses na nakita kong unti-unting nahuhulog ang loob ng ate ko. Ngunit kasabay noon ay ang pagsisimula ng mga kakaibang pangyayari sa baryo. May mga manok na nawawala gabi-gabi. May mga alagang kambing na natatagpuang walang dugo. At isang madaling araw, natagpuan ang bangkay ng matandang si Mang Tasyo malapit sa ilog. Namumutla ito. Walang sugat. Ngunit tila inubos ang lakas sa kanyang katawan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Aswang. Iyon ang sabi ng matatanda. Dahil sa takot, mas maagang nagsasara ng pinto ang mga taga-baryo. Nagsabit sila ng bawang at asin sa kanilang mga bintana. Ang iba na may nagpatawag pa ng albularyo. Ngunit sa lahat ng iyon, isang bagay ang lalo kong kinatakutan. Tuwing may namamatay o nawawalan ng hayop sa baryo, mas lalo namang namumutla si Gabriel kinabukasan. Isang gabi, nagising ako dahil sa malakas na kalabog mula sa bubong. Agad akong napabangon. Malamig ang hangin. Tahimik ang paligid.
muli akong nakarinig ng mabibigat na yabag sa bubungan. Dahan-dahan kong ginising si Elena. Ate. Ngunit wala siya sa higaan niya. Bigla akong kinabahan. Agad akong lumabas ng kwarto at nakita kong bahagyang bukas ang pinto ng bahay. May malamig na hangin pumapasok mula sa labas. Kinuha ko ang lampara at dahan-dahang sumilip sa dilim. At doon ko nakita ang bagay na hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Sa ilalim ng buwan, nakatayo si Elena sa gitna ng bakuran. At kaharap niya si Gabriel. Ngunit hindi na tao ang itsura nito. Mahahaba ang kanyang mga kuko. Namumula ang kanyang mga mata. At sa gilid ng kanyang bibig ay may sariwang dugo. Napatakip ako ng bibig upang hindi mapasigaw. Hindi ko maintindihan ang aking nasasaksihan. Ngunit mas lalo akong nanlamig nang makita kong hindi natatakot si Elena. Sa halip, hinawakan niya ang muka ng nilalang at marahan siyang ngumiti. Hindi kita iiwan, bulong ng ate ko. Unti-unting napapikit si Gabriel na tila nasasaktan. Lumayo ka sa akin, Elena, mahina niyang sabi. Hindi mo alam kung ano ako. Ngunit umiling lamang ang ate ko. Kahit ano ka pa, mahal kita. At sa gabing iyon, unang beses kong naisip na maaaring hindi tao ang lalaking iniibig ng ate ko. At maaaring dumating ang araw na kailangan kong piliin. Ang iligtas ang ate ko o patayin ang nilalang na mahal niya. Hindi ako nakatulog matapos ang gabing iyon. Paulit-ulit sa isip ko ang itsura ni Gabriel habang nakatayo sa ilalim ng buwan. Hindi iyon panaginip. Hindi rin guni-guni. Nakita ko mismo kung paano nagbago ang kanyang mukha. Ang mapupulang mata, matutulis na kuko, at dugong nasa gilid ng kanyang bibig. Ngunit higit sa lahat, hindi ko matanggap ang nakita kong reaksyon ng ate ko. Hindi siya natakot. Para bang matagal na niyang alam ang totoong pagkatao ni Gabriel. Madaling araw pa lamang ay bumangon na ako. Tahimik ang bahay at malamig ang hangin mula sa siwang ng mga dingding. Naririnig ko ang mahinang tilaok ng manok mula sa malalayong bahay habang unti-unting sumisilip ang araw sa kabundukan. Naabutan kong nagsasayang si Elena sa kusina. Tahimik lamang siya. Tila walang nangyari kagabi. Ate, tawag ko. Lumingon siya ngunit agad ding umiwas ng tingin. Bakit gising ka na agad? Hindi ako agad sumagot. Pinagmasdan ko muna siya. Namumugto ang kanyang mga mata na tila magdamag ding hindi nakatulog. Kilala mo ba talaga si Gabriel? Bahagyang natigilan si Elena sa paghahalo ng sinaing. Mabait siyang tao. Tao pa ba talaga siya? Biglang natahimik ang buong kusina. Tanging lagitik lamang ng apoy ang maririnig. Dahan-dahang bumuntong hininga si Elena bago tumingin sa akin. Marco, nakita ko siya kagabi. Namutla siya.
At nakita rin kitang kasama siya. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa pagitan naming magkapatid. Ate, ano ba talaga siya? Napapikit si Elena. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Galit kong sagot. Kita mo ang itsura niya kagabi. Hindi siya masamang nilalang. Paano mo nasabi? Dahil kilala ko siya. Natawa ako ng mapait. Kilala? Ate, baka niloloko ka lang niya. Hindi mo siya naiintindihan. Dahil aswang siya, biglang bumagsak ang hawak niyang sandok. Napatingin siya sa akin na tila nasasaktan. Huwag mo siyang tawaging ganoon. Pero iyon naman talaga siya. Tahimik siyang yumuko. At sa unang pagkakataon mula nang mawala sina Inay at Itay, nakita kong may lihim ang ate ko na hindi niya kayang sabihin sa akin. Lumabas ako ng bahay dala ang matinding galit at pagkalito. Hindi ko alam kung paano ko poprotektahan si Elena kung mismong siya ay ayaw lumayo sa nilalang na iyon. Habang naglalakad ako sa baryo, napansin kong kakaunti lamang ang mga taong nasa labas. Nakatayo sa harap ng sari-sari store sina Aling Cora at Mang Pilo habang mahina silang nag-uusap. Isa na namang kambing ang nawala kagabi. May nakita raw na malaking ibon sa ibabaw ng bahay nila. Hindi ibon iyon, bulong ng matanda. Aswang iyon. Nang makita nila ako, agad silang natahimik. Ramdam kong takot na ang buong baryo. Maging ang mga bata ay hindi na pinapalabas ng kanilang mga magulang kapag dapit hapon. Pagdating ko sa ilog, nadatnan ko roon ang kaibigan kong si Tomas na nag-aayos ng lambat. Napansin mo ba? Bungad niya agad. Ano? Parang may sumpa na naman sa baryo. Tahimik akong naupo sa tabi niya. May narinig akong kwento kagabi, dugtong niya. May nakita raw si Mang Ben na lalaking naglalakad sa gubat kahit hating gabi. Kinabahan ako. Paano raw niya nalaman? Sinundan daw niya. Napalingon ako kay Tomas. Anong nangyari? Bigla raw nawala. Paano nawala? Parang usok. Naramdaman kong bumigat lalo ang dibdib ko. Hindi ko sinabi kay Tomas ang nakita ko. Dahil kahit ako mismo ay hirap pa ring paniwalaan iyon. Pagsapit ng gabi, maagang umuwi ang mga tao sa kanilang bahay. Mabilis ding dumilim ang buong baryo dahil sa makakapal na ulap. Habang kumakain kami ni Elena, halos hindi kami nag-uusap. Paminsan-minsan ay napapansin kong lumilingon siya sa bintana na tila may hinihintay. At hindi nga nagtagal. May mahinang katok kaming narinig mula sa labas. Agad akong tumayo. Ngunit bago pa ako makalapit sa pinto ay tumayo na rin si Elena. Ako na. Binuksan niya iyon. At naroon si Gabriel. Maputla siya ngayong gabi at tila pagod na pagod. Magandang gabi, mahina niyang sabi. Hindi ako sumagot. Tahimik lamang akong nakatingin sa kanya.
Napansin kong tila umiiwas siya ng tingin sa akin. "May kailangan ka ba?" tanong ni Elena. "Gusto lang kitang makita." Ramdam ko ang pag-init ng ulo ko. "Ate, huwag mo siyang papasukin." Tahimik si Gabriel. Ngunit hindi ko maalis ang kaba ko habang nakatingin sa kanya. Parang may kakaibang dilim sa paligid niya. "Marco," mahinang sabi ni Elena, "tama na. Huwag mo akong patahimikin. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano siya kapanganib?" Biglang tumingin sa akin si Gabriel. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang matinding lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi ko sasaktan ang ate mo. Hindi ako naniniwala." "Totoo. Kung ganoon, bakit may namamatay?" Biglang natahimik si Gabriel. Tila natamaan siya sa tanong ko. "Ano ka ba talaga?" Muli kong tanong. Mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. "Matagal na akong sinusubukang maging tao." Nanlamig ako sa sagot niya. Pero hindi lahat ng sumpa madaling takasan. Napahigpit ang pagkakahawak ni Elena sa pinto. "Gabriel, hindi ko ginustong maging ganito." Dugtong niya habang nakatingin sa dilim. "At matagal ko nang nilalaban ng gutom." "Sinungaling ka," sabi ko. "Ikaw ang pumapatay sa mga hayop dito." Hindi siya sumagot. At ang katahimikang iyon ang lalo kong kinatakutan. Maya-maya'y tumingin siya kay Elena. "Lumayo ka na sa akin." Ngunit umiling ang ate ko. "Hindi. Kapag nalaman ng baryo kung ano ako, papatayin nila ako. At hahayaan mo na lang ba silang patayin ka?" Mapait siyang ngumiti. "Mas mabuti na iyon kaysa ikaw ang masaktan." Hindi ko maintindihan kung bakit tila totoo ang nararamdaman niya para sa ate ko. Ngunit hindi noon mababago ang katotohanang isa siyang halimaw. Biglang umihip ng malakas ang hangin. Kasabay noon ay ang malakas na sigaw mula sa malayo. Napalingon kaming lahat. May mga taong nagsisigawan sa gawing gubat. "Tulong! May tao roon!" Agad akong tumakbo palabas habang sinusundan ni Elena at Gabriel. Pagdating namin sa gilid ng kagubatan, nadatnan namin ang ilang lalaki na may dalang sulo. Namumutla sila sa takot. "Anong nangyari?" tanong ko. Nanginginig na itinuro ni Mang Pilo ang madilim na bahagi ng gubat. "May nakita kami." "Ano?" "May nilalang." Dahan-dahang lumapit ang mga lalaki habang hawak ang kanilang itak. At doon ko nakita sa lupa ang bangkay ng isang babae. Wala itong sugat, ngunit maputlang maputla ito. Parang naubusan ng dugo. Napaatras si Elena sa takot, habang ang mga tao na may unti-unting napalingon kay Gabriel. Dahil sa lahat ng naroon, siya lamang ang hindi mukhang natatakot. Nabalot ng katahimikan ang buong kagubatan matapos makita ang bangkay ng babae.
Tanging pagaspas lamang ng malamig na hangin sa mga dahon ang maririnig habang nakatitig ang lahat kay Gabriel. Unti-unting humigpit ang hawak ng mga lalaki sa kanilang mga itak. May ilan pang umatras palayo sa kanya. "At bakit parang hindi ka man lang nagulat?" tanong ni Mang Pilo habang nanginginig ang boses. Tahimik lamang si Gabriel. Nakatitig siya sa bangkay na tila may malalim na iniisip. "Sumagot ka!" sigaw ng isa pang lalaki. Biglang humakbang si Elena sa harap ni Gabriel. "Tama na," sabi niya. "Wala kayong ebidensya na siya ang may gawa nito." "Pero siya lang ang kakaiba rito," sagot ng matanda. Nagsimula ng magbulungan ang mga tao. Simula nang dumating siya, sunod-sunod na ang kamatayan. Aswang siya. Ramdam ko ang takot ng buong baryo. Ngunit higit sa lahat, ramdam ko ring may itinatago si Gabriel. At iyon ang mas lalo kong kinabahala. Lumapit si Kapitan Romano, ang pinakamatandang opisyal sa baryo. Malaki ang kanyang pangangatawan at kilala siyang matapang kahit saang lugar siya magpunta. "Dalhin muna natin ang bangkay sa baryo," utos niya, "at walang uuwi mag-isa." Tumango ang mga lalaki. Habang binubuhat nila ang bangkay ng babae, hindi pa rin nawawala ang masamang tingin nila kay Gabriel. Si Elena na may tahimik lamang na nakasunod sa kanya. At habang naglalakad kami pauwi, hindi ko maalis sa isip ko ang isang bagay. Kung si Gabriel nga ang salarin, bakit siya sumama sa amin? Bakit hindi siya tumakas? Pagdating sa baryo, lalo pang lumakas ang takot ng mga tao. Nagsisindi ng kandila ang mga matatanda habang ang iba na may nagsaboy ng asin sa paligid ng kanilang bahay. May ilang lalaki ring naghanda ng mga itak at sibat. Para bang naghihintay sila ng digmaan laban sa isang nilalang na hindi nila nakikita. Nang gabing iyon, halos walang natulog sa baryo. Maging ako ay hindi mapakali. Nakaupo lamang ako sa harap ng bintana habang pinagmamasdan ang mahinang apoy ng lampara. Sa kabilang bahagi ng bahay, tahimik na nakahiga si Elena, ngunit alam kong gising din siya. "Ate," mahina akong tawag. Hindi siya sumagot agad. "Naniniwala ka bang si Gabriel ang may gawa noon?" Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. "Hindi." "Bakit sigurado ka?" "Dahil kilala ko siya." Napabuntong hininga ako. "Iyon na naman ang sagot mo. Hindi mo kasi nakikita ang nakikita ko." Ano ba ang nakikita mo sa kanya?" Dahan-dahang bumangon si Elena at tumingin sa akin. Isang taong nasasaktan. Natahimik ako. "Mahal mo na ba siya?" tanong ko. Napayuko siya. At kahit hindi siya sumagot, alam ko na ang sagot. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Dahil pakiramdam ko'y unti-unting inilalayo ng lalaking iyon ang ate ko sa akin. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. Naroon si Kapitan Romano,
kasama ang ilang matatanda at kalalakihan. May dala silang mga sulo, itak, at mga lubid. "Anong meron?" tanong ko kay Tomas. Manghuhuli raw sila ng aswang. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Lumapit si Kapitan Romano sa mga tao. "Hindi tayo pwedeng manatiling tahimik habang may namamatay sa baryong ito," malakas niyang sabi. "Kung may aswang mang nagtatago rito, mahahanap natin siya." Nagsigawan sa pagsang-ayon ang mga tao. At hindi nagtagal, dumating si Gabriel. Agad siyang pinagtulungan ng tingin ng lahat. "Nasaan ka kagabi?" tanong ni Mang Pilo. "Nasa bahay." "May makakapagpatunay ba?" Tahimik lamang si Gabriel. At lalo iyong nagdulot ng pagdududa. Biglang nagsalita si Elena. "Kasama ko siya kagabi." Napalingon ang lahat sa kanya. Maging ako ay nagulat. "Ate, huwag kayong magbintang kung wala kayong katibayan," matapang niyang sabi. Ngunit hindi kumbinsido ang mga tao. Lumapit si Kapitan Romano kay Gabriel. "Kung wala kang tinatago," sabi niya, "sumama ka sa amin sa gubat ngayong gabi." Saglit na natahimik si Gabriel. Pagkatapos ay tumango siya. "Sasama ako." Nagbulungan ang mga tao. At sa unang pagkakataon, nakita kong tila may kabarin sa mukha ni Gabriel. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang paghahanap. Mahigit 10 lalaki ang sumama sa kagubatan, dala ang mga sulo at sandata. Kasama ako. Kasama rin si Gabriel. Madilim ang gubat. Halos hindi tumatagos ang liwanag ng buwan sa kapal ng mga puno. Habang naglalakad kami, pakiramdam ko'y may mga matang nakatingin mula sa dilim. Minsan ay may maririnig kaming pagaspas ng dahon kahit walang hangin. Minsan na may aninong tila mabilis na nagtatago sa likod ng mga puno. Humigpit ang hawak ko sa dala kong gulok. Biglang huminto si Gabriel. Napalingon kaming lahat sa kanya. "Anong problema?" tanong ni Kapitan Romano. Tila may pinakikinggan si Gabriel. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. "May kasama tayo." Nanlamig ang buong katawan ko. "Ano?" tanong ni Tomas. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip ay tumingin siya sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. At doon namin narinig ang mababang ungol. Parang hayop, ngunit hindi normal. Dahan-dahang umatras ang ilang lalaki. Muling umugong ang tunog. Mas malapit na. Biglang nagwala ang mga aso ng mga kasama namin. Sunod-sunod ang kanilang tahol habang pilit silang kumakawala sa tali. "Atakihin na natin," sigaw ng isa. Ngunit bago pa sila makagalaw, may napakabilis na aninong tumalon mula sa itaas ng puno. Napahiyaw ang mga lalaki. Bumagsak sa lupa ang isang matandang kasama namin habang duguan ang kanyang balikat. "Diyos ko!" sigaw ni Tomas. Nagkagulo ang lahat.
Mabilis na gumalaw ang nilalang sa dilim. Halos hindi namin makita ang itsura nito. Tanging mapupulang mata lamang ang kumikislap sa kagubatan. At sa gitna ng takot ng lahat, si Gabriel lamang ang nanatiling kalmado. Bigla siyang humakbang pasulong. "Tumakbo na kayo," malamig niyang sabi. "Anong ginagawa mo?" sigaw ko. Ngunit hindi siya lumingon. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Humaba ang kanyang mga kuko. Namula ang kanyang mga mata. At doon ko na lamang may mas malaking lihim pa palang nakatago sa kagubatan. Dahil nang lumabas sa dilim ang nilalang na umatake sa amin, napagtanto kong hindi lang pala si Gabriel ang aswang sa baryong iyon. Parang tumigil ang paghinga ko nang makita ko ang nilalang na lumabas mula sa kadiliman ng kagubatan. Mas malaki ito kaysa kay Gabriel. Payat ang katawan, ngunit mahahaba ang mga braso at kuko. Nakabaluktot itong parang hayop habang nakadikit ang mga paa at kamay sa lupa. Gusot-gusot ang mahaba nitong buhok at halos matakpan na ang mukha. Ngunit ang pinakamahirap kalimutan ay ang mga mata nito. Mapulang mapula, parang nagliliyab sa gutom. Napaatras ang mga lalaki habang nanginginig sa takot. "Diyos ko," bulong ni Tomas. May dugo pang tumutulo mula sa balikat ni Mang Selo na unang inatake ng nilalang. Nanginginig siya habang pilit tinatakpan ng sugat gamit ang kanyang damit. "Umalis kayo rito," sigaw ni Gabriel. Ngunit tila walang makagalaw sa sobrang takot. Muling umungol ang nilalang bago biglang ngumisi. At sa isang iglap, sumugod ito. Nagsigawan ang mga tao. Napakabilis ng nilalang. Halos hindi ito masundan ng mata habang tumatakbo sa pagitan ng mga puno. Ngunit mas mabilis si Gabriel. Tumalon siya pasulong at hinarang ang nilalang bago pa ito makasugod sa amin. Nagalit ako sa lakas ng banggaan nilang dalawa. Parang may dalawang mababangis na hayop na naglalaban sa gitna ng gubat. Bumagsak ang mga dahon mula sa mga puno habang nag-uumigting ang kanilang mga ungol. "Tumakbo na!" sigaw muli ni Gabriel. Doon lamang natauhan ang mga lalaki. Mabilis nilang inalalayan si Mang Selo habang nagtakbuhan kami pabalik sa baryo. Ngunit habang tumatakbo ako, napalingon ako sa likuran at nakita kong hawak ni Gabriel sa leeg ang nilalang habang pilit niya itong inilalayo sa amin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, malinaw kong nakita ang mukha ng halimaw at nanlamig ang buong katawan ko. Dahil babae iyon. Mukha siyang matanda ngunit hindi normal ang kanyang anyo. Maitim ang balat niya, malalaki ang mga mata, at mahahaba ang pangil na tila handang kumagat anumang oras. At higit sa lahat, kilala siya ng ilan sa baryo. "Anong nangyari?" tanong ni Aling Cora nang makarat kami sa gitna ng baryo. "Halimaw!" sigaw ng isa sa mga lalaki. May halimaw sa gubat. Nagkagulo ang mga tao.
Nagsimulang umiyak ang mga babae habang mabilis nilang pinapasok sa bahay ang kanilang mga anak. "Nasaan si Gabriel?" tanong ni Elena habang lumalapit sa akin. Hindi ako agad nakasagot. "Marco, naiwan siya sa gubat." Biglang namutla ang ate ko. At bago ko pa siya mapigilan, tumakbo siya pabalik sa kagubatan. "Ate!" sigaw ko habang hinahabol siya. Ngunit mabilis siyang nakatakbo sa dilim. Mabilis din akong sumunod. Pagpasok namin sa gubat, halos wala nang marinig kundi ang malakas na hangin at mga yabag namin sa tuyong dahon. "Elena!" sigaw ko. Hindi siya huminto. Patuloy siyang tumatakbo habang hawak ang maliit na lampara. Maya-maya ay may nakita kaming bakas ng dugo sa lupa. Nanlamig ako. Sunod-sunod iyon papunta sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. "Ate, tama na," sabi ko habang hinihingal. "Delikado rito." Ngunit hindi siya nakinig. At hindi nagtagal, narinig namin ang mahinang ungol. Dahan-dahan kaming lumapit. At sa ilalim ng malaking puno ng balete, nakita namin si Gabriel. Nakasandal siya sa puno habang duguan ang kanyang tagiliran. Agad lumuhod si Elena sa harap niya. "Gabriel!" Mahina siyang napangiti. "Ayos lang ako." Ngunit halatang hindi iyon totoo. Malalim ang sugat niya at patuloy ang pagtulo ng dugo. Napansin kong unti-unti ring bumabalik sa normal ang kanyang anyo. Nawala ang mapupulang mata niya at naging tao muli ang kanyang mukha. "Ano iyon?" tanong ko habang nanginginig pa rin ang boses ko. Tahimik si Gabriel sandali. Pagkatapos ay tumingin siya sa kadiliman ng kagubatan. Isa rin siyang tulad ko. Isa ring aswang? Napapikit siya. Oo. Naramdaman kong lalo akong kinilabutan. "Ilang katulad mo ang nandito?" "Hindi ko alam." "Anong ibig mong sabihin na hindi mo alam?" "Matagal na akong nagtatago sa lugar na ito," sagot niya. "Dahil alam kong may hinahanap akong nilalang." "Ano siya?" Ngunit bago pa siya makasagot ay biglang umihip ng malakas ang hangin. Kasabay noon ay ang isang matinis na tawa mula sa dilim. Biglang tumayo si Gabriel. "Umalis na tayo rito." "Bakit?" tanong ni Elena. Malapit na siya. Nang marinig ko iyon, agad akong napalingon sa paligid. At doon ko nakita ang mga matang mapupula sa kadiliman. 1, 2, 3. Sunod-sunod silang lumitaw sa pagitan ng mga puno. Parang may mga nilalang na nakatingin sa amin mula sa dilim. Nagyelong muli ang dugo ko. "Hindi tayo nag-iisa," bulong ko. Mabilis na hinawakan ni Gabriel si Elena. "Tumakbo kayo." "At ikaw?" tanong ng ate ko. "Hahabulin nila ako, hindi kayo." "Hinding-hindi kita iiwan." "Makinig ka sa akin," sigaw niya. Ngunit huli na. Mula sa itaas ng puno,
ay may aninong mabilis na tumalon pababa. Agad kong nahila si Elena palayo. Bumagsak ang nilalang sa harap namin. At sa unang pagkakataon, nakita naming malinaw ang mukha nito. Matandang babae, nakangisi, at puno ng dugo ang kanyang bibig. Ngunit ang mas nakakatakot, tila kilalang kilala niya si Gabriel. Akala ko ba nakatakas ka na? Paos nitong sabi habang tumatawa. Hanggang ngayon pala, buhay ka pa. Napahigpit ang kamao ni Gabriel. At ikaw, malamig niyang sagot. Hindi ka pa rin tumitigil sa pagpatay. Ngumisi ang matanda. Gutom lang ako. Unti-unti siyang lumapit habang nakatingin kay Elena. At doon ko nakita ang kakaibang tingin niya sa ate ko. Parang may masamang balak. Maganda ang babaeng ito, sabi ng matanda. Sayang kung mamamatay agad. Mabilis na humarang si Gabriel sa harap ni Elena. Huwag mo siyang gagalawin. Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Nawala ang kanyang ngisi at napalitan iyon ng matinding galit. Kaya mo ba akong pigilan? Bulong niya. Kasabay noon ay ang paglabas ng iba pang mga nilalang mula sa dilim ng kagubatan. At doon namin napagtanto na hindi lamang isang aswang ang nagtatago sa baryo, kundi isang buong pangkat ng mga halimaw. Mahigpit kong hinawakan ang braso ni Elena habang unti-unting lumalabas mula sa kadiliman ang mga nilalang. Isa-isa silang sumisilip sa likod ng mga puno. May matandang kuba, may lalaking sobrang payat at tila bangkay na naglalakad. May babaeng mahaba ang buhok at baluktot ang mga paa. Lahat sila'y may mapupulang mata at lahat sila'y nakatingin sa amin. Pakiramdam ko'y hindi na ako makahinga. Marco, nanginginig na bulong ni Elena. Hindi ako sumagot. Dahil kahit ako ay halos mawalan na ng lakas sa sobrang takot. Tahimik namang nakatayo si Gabriel sa harap namin habang duguan pa rin ang kanyang tagiliran. Ngunit kahit sugatan siya, tila handa pa rin siyang harapin ang mga nilalang. Ngumisi ang matandang babae. Matagal ka naming hinanap, sabi niya kay Gabriel. Akala namin tuluyan ka nang nagtago sa mga tao. Hindi ako tulad ninyo, malamig niyang sagot. Natawa ang matanda. Hindi tulad namin, umiling siya. Pare-pareho lang tayo. Hindi na. Biglang tumalim ang tingin ng matanda. At dahil ba iyon sa babaeng tao na iyan? Napatingin siya kay Elena. Ramdam kong lalo akong kinabahan. Unti-unting nagdilim ang ekspresyon ni Gabriel. Huwag mo siyang idamay. Ngunit tila lalo lamang natuwa ang matanda. Talagang umiibig ka na nga. Nagtinginan ng ibang nilalang bago nagsimula silang tumawa. Nakakakilabot ang tunog ng kanilang mga boses sa gitna ng gubat. Parang mga kaluluwang matagal ng patay. Hindi ka na dapat bumabalik sa mga tao, sabi ng matanda. Nakalimutan mo na ba kung ano ka? Hindi sumagot si Gabriel.
Ngunit napansin kong unti-unting nanginginig ang kanyang mga kamay. Parang may malalim siyang galit na pilit pinipigilan. Maya-maya'y dahan-dahang lumapit ang matandang babae. Naalala mo pa ba, bulong niya, kung gaano kasarap ang dugo ng tao? Biglang humigpit ang panga ni Gabriel. Tama na. Naalala mo pa ba ang unang taong pinatay mo? Ayoko nang maalala. Pero hindi mo mababago ang nakaraan. Napansin kong tila nasasaktan si Gabriel sa bawat salitang sinasabi ng matanda. At doon ko unang naisip na maaaring hindi siya ipinanganak na halimaw. Biglang humakbang si Elena. Tama na, sigaw niya habang umiiyak. Hindi siya masamang nilalang. Natahimik ang buong paligid. Tumingin sa kanya ang matandang babae. At maya-maya'y ngumisi ito. Hindi mo pa alam ang lahat tungkol sa kanya, Hija. Wala akong pakialam. Talaga ba? Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Elena. At kahit gusto ko siyang hilahin palayo, tila hindi ako makagalaw. Alam mo bang maraming tao na ang namatay dahil sa lalaking iniibig mo? Biglang napayuko si Gabriel. Tumigil ka, mahina niyang sabi. Ngunit hindi nakinig ang matanda. Hindi lang hayop ang pinatay niya noon, dagdag pa nito, pati tao. Nakita kong namutla si Elena. Unti-unti siyang napalingon kay Gabriel. Totoo ba iyon? Tahimik lamang siya. At ang katahimikang iyon ang sumagot sa tanong ng ate ko. Parang gumuho ang buong mundo ni Elena. Gabriel, hindi ko ginusto, nanginginig niyang sagot. Matagal na iyon. Pero totoo, napapikit siya. Oo, napaatras si Elena habang unti-unting pumapatak ang kanyang luha. At kahit ako ay nakaramdam ng bigat sa dibdib, dahil sa unang pagkakataon, nakita kong nahihiya si Gabriel sa sarili niyang pagkatao. Nagsimulang tumawa ang mga nilalang sa paligid. Hindi ka kailanman magiging tao, sabi ng matanda, at hindi ka rin matatanggap ng mga taong iyan. Biglang nagdilim ang mukha ni Gabriel. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa maging tulad ninyo. Tumigil sa pagtawa ang matanda. At kasabay noon ay ang paglabas ng mahahabang kuko niya. Kung ganoon, malamig niyang sabi, "Dito ka na mamamatay." Sa isang iglap ay sumugod ang mga nilalang. Nagsigawan kami ni Elena. Mabilis na hinarang ni Gabriel ang unang umatake habang hinila ko palayo ang ate ko. Nagkagulo ang buong paligid. May mga ungol. May mga sigaw. May mga aninong mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Halos hindi ko na makita kung sino ang kalaban at sino ang kakampi. Tumakbo kayo, sigaw ni Gabriel habang nakikipaglaban. Ngunit hindi kami agad makaalis dahil may dalawa pang nilalang na humarang sa daan. Nanlilisik ang kanilang mga mata habang dahan-dahan silang lumalapit sa amin. "Ate!" mahina kong sabi habang nanginginig. Humigpit ang hawak ko sa gulok.
Handa akong lumaban kahit alam kong wala kaming laban sa mga iyon. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang may malakas na putok na umaling-aungaw sa kagubatan. Napahinto ang lahat. Kasunod noon ay ang amoy ng nasusunog na dahon. Maya-maya'y may nagliyab na sulo na lumipad papunta sa mga nilalang. Nagsigawan ang mga ito habang mabilis na umatras. At mula sa likod namin ay may mga lalaking may dalang sulo at sandata na biglang dumating. Kasama nila si Kapitan Romano. "Lumayo kayo sa mga bata," sigaw niya. Nagkagulo ang mga aswang. Tila ayaw nilang malapitan ng apoy. Sunod-sunod na winasiwas ng mga lalaki ang kanilang mga sulo habang unti-unting umatras ang mga nilalang sa dilim. Ngunit bago tuluyang mawala ang matandang babae, napatingin muna siya kay Elena at ngumiti. Hindi pa ito tapos, bulong niya. Pagkatapos ay mabilis siyang naglaho sa kadiliman kasama ng iba pang mga nilalang. Unti-unting natahimik ang kagubatan. Tanging hingal na lamang naming lahat ang maririnig. Lumapit si Kapitan Romano sa amin. Ngunit nang makita niya si Gabriel, agad siyang tumigil. Dahil nakita rin niya ang tunay nitong anyo. Nagsimulang magbulungan ang mga lalaki. Aswang. Kasama niya ang mga iyon. Halimaw siya. Umigpit ang hawak ng mga lalaki sa kanilang mga itak. At doon ko napagtantong mas malaking panganib ang naghihintay sa amin. Dahil matapos makita ng buong baryo ang tunay na anyo ni Gabriel, maaaring hindi na siya makalabas ng buhay sa baryong iyon. Mabigat ang katahimikan habang naglalakad kami palabas ng kagubatan. Wala nang nagsasalita. Wala ring gustong lumapit kay Gabriel. Nasa likuran lamang siya, duguan at tahimik na naglalakad habang ang mga lalaki na may mahigpit na nakahawak sa kanilang mga itak. Kahit wala silang sinasabi, ramdam kong handa silang sugurin siya anumang oras. Sa tabi ko naman ay tahimik na umiiyak si Elena. Hindi ko alam kung dahil iyon sa takot o dahil sa katotohanang nalaman niya tungkol kay Gabriel. Pagdating namin sa baryo, agad nagsipaglabasan ang mga tao mula sa kanilang bahay. Ngunit nang makita nila si Gabriel, unti-unting napalitan ng takot at galit ang kanilang mga mukha. Siya nga, aswang, patayin na iyan. Nagsimula ang kaguluhan. May mga babaeng napasigaw habang mabilis na isinara ang kanilang mga bintana. Ang ilang kalalakihan na may kumuha agad ng bolo at kawayan. "Tumigil kayo," sigaw ni Kapitan Romano. Ngunit wala nang nakikinig. Takot na ang buong baryo. At sa baryong matagal nang pinamumugaran ng mga kwento tungkol sa aswang, isang bagay lamang ang alam ng mga tao. Kapag may halimaw, kailangan itong patayin. Hindi siya ang umatake sa atin, sigaw ni Elena habang humaharang kay Gabriel. Ngunit tila wala nang gustong maniwala. Kasama niya ang mga iyon, sigaw ni Mang Pilo. Aswang din siya.
At baka siya pa ang dahilan kung bakit dumami ang halimaw dito. Napansin kong unti-unting bumibigat ang paghinga ni Gabriel. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa sugat niya o sa galit ng mga taong nakapaligid sa kanya. Lumapit si Kapitan Romano. "Gabriel," malamig niyang sabi, "kung may natitira ka pang kabutihan sa sarili mo, umalis ka na sa baryong ito." Tahimik lamang si Gabriel. Pagkatapos ay napatingin siya kay Elena. At sa unang pagkakataon, nakita kong parang gusto niyang magsalita ngunit hindi niya magawa. "Aalis ako," mahina niyang sabi. Biglang napalingon si Elena sa kanya. "Hindi. Mas ligtas kayo kapag wala ako rito." "Huwag," umiiyak na sabi ng ate ko habang hinahawakan ang kanyang braso. "Hindi mo kailangang umalis." Ngunit marahan lamang siyang ngumiti. At ang ngiting iyon, punong-puno ng lungkot. "Hindi ako nababagay dito, Gabriel. Hindi ako tao, Elena." Parang sinaksak ang dibdib ko nang marinig ko iyon. Dahil kahit ako, nakita kong nasasaktan talaga siya. Ngunit bago pa makapagsalita si Elena, ay may lalaking biglang sumugod mula sa likuran. Si Mang Pilo. Bitbit niya ang matalim na itak. "Halimaw ka!" sigaw niya habang sinusubukang tagain si Gabriel. Nagulat ang lahat. Ngunit mabilis na naharang ni Gabriel ang kanyang kamay. At sa isang iglap, lumitaw muli ang kanyang mapupulang mata. Napatigil ang buong baryo. Dahil sa unang pagkakataon, nakita nilang lahat kung gaano siya kapanganib. Nanlaki ang mata ni Mang Pilo habang nanginginig sa takot. Madaling mapapatay ni Gabriel ang matanda. Kitang-kita iyon sa lakas ng pagkakahawak niya sa braso nito. Ngunit dahan-dahan niya lamang itong binitawan. "At iyan ang kaibahan natin," malamig niyang sabi. "Kaya kong pumatay, pero pinipili kong hindi gawin." Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay tumalikod si Gabriel at dahan-dahan siyang naglakad papunta sa dilim. "Gabriel!" sigaw ni Elena habang humahabol sa kanya. Ngunit agad ko siyang hinawakan. "Ate, tama na. Pakawalan mo ako. Delikado siya. At mahal ko siya." Parang tumigil ang mundo sa sinabi niyang iyon. Natahimik ang buong baryo. Maging ako ay hindi agad nakapagsalita. Unti-unting napalingon ang mga tao kay Elena. At maya-maya'y nagsimula ang bulungan. Nababaliw na yata siya. Inibig niya ang aswang. Kamalasan ang dadalhin niyan sa baryo. Napayuko si Elena habang tuloy-tuloy ang kanyang pagluha. Samantalang si Gabriel na may huminto sa paglalakad. Ngunit hindi siya lumingon. "Kalilimutan mo rin ako," mahina niyang sabi bago tuluyang naglaho sa dilim. Pakiramdam ko'y may mabigat na bagay na naiwan sa hangin matapos siyang mawala. At kasabay noon, ang simula ng mas malaking galit ng mga taga-baryo. Kinabukasan,
halos lahat ng tao sa baryo ay nagtipon sa bahay ni Kapitan Romano. Naroon ang mga matatanda, mangingisda, magsasaka, at maging mga binatang dating takot lumabas sa gabi. Ngayon ay puno sila ng galit. Hindi sapat na pinaalis lang natin siya, sabi ni Mang Pilo habang may benda ang kamay. Kailangan siyang patayin. Maraming sumang-ayon. Paano kung bumalik siya? At iyong ibang halimaw? Baka mas marami pa sila. Tahimik lamang akong nakaupo sa sulok habang nakikinig. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot ako kay Gabriel. Ngunit hindi ko rin makalimutan kung paano niya kami ipinagtanggol kagabi. Kung gusto niya kaming patayin, matagal na niya sana iyong ginawa. Magpapatawag tayo ng albularyo, sabi ng isang matanda. Hindi sapat iyon, sagot ni Kapitan Romano. Kailangan nating hanapin ang pinamumugaran nila. Unti-unting lumakas ang usapan. At maya-maya'y nagdesisyon ang mga lalaki. Papasukin nila ang pinakagitnang bahagi ng kagubatan. Ang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ang lugar na tinatawag nilang Pulang Lupa. Ayon sa matatanda, maraming taon na raw walang taong bumabalik ng buhay mula roon. Ngunit ngayon, doon balak pumunta ng mga taga-baryo. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan kong tahimik lamang si Elena habang nakaupo sa may bintana. Namumugto ang kanyang mga mata. Ate, hindi siya lumingon. Bakit mo siya mahal? Mahabang katahimikan muna ang sumunod. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Dahil kahit halimaw siya, marunong siyang masaktan. Hindi ako agad nakasagot. Minsan, dugtong niya, mas may puso pa siya kaysa sa ibang tao. Napabuntong hininga ako. At paano kung dumating ang araw na hindi na niya makontrol ang sarili niya? Unti-unting napapikit si Elena. At paano kung lahat tayo may halimaw din sa loob natin? Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Dahil sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung sino talaga ang dapat katakutan. Ang mga aswang ba sa kagubatan? O ang galit na unti-unting lumalamon sa mga tao sa baryo? Kinagabihan, habang tahimik ang buong paligid, muli akong nagising dahil sa tahol ng mga aso. Ngunit iba ito ngayon. Mas malakas, mas agresibo. Agad akong bumangon at sumilip sa bintana. At doon ko nakita, may isang babae na nakatayo sa gitna ng daan. Mahaba ang buhok, nakaputi, at nakatingin diretso sa bahay namin. Nanlamig ang buong katawan ko nang unti-unti siyang ngumiti. Dahil kahit malayo siya, nakita kong puno ng dugo ang kanyang bibig. Nagyelo ang buo kong katawan habang nakatingin sa babaeng nasa gitna ng daan. Hindi siya gumagalaw. Tahimik lamang siyang nakatayo sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan habang hinihipan ng hangin ang kanyang mahabang buhok. At kahit malayo siya,
Kitang-kita ko ang dugong nasa paligid ng kanyang bibig. Sunod-sunod ang tahol ng mga aso sa baryo. Parang gusto nilang kumawala sa kanilang mga tali. Ate, mahina kong tawag. Mabilis na nagising si Elena. Ano iyon? Hindi ako agad nakasagot. Itinuro ko lamang ang bintana. Pagkasulyap niya sa babae ay agad siyang namutla. Ngunit ang mas nakakatakot, unti-unting ngumiti ang nilalang habang nakatingin sa amin. Parang alam niyang pinapanood namin siya. Biglang umihip ng malakas ang hangin. At sa isang kisap mata, nawala siya. Nanlaki ang mata ko. Aanong? Agad kong binuksan ang pinto at sumilip sa labas. Wala nang tao sa gitna ng daan. Tahimik ang buong baryo. Ngunit ramdam ko, hindi siya tuluyang umalis. Biglang may malakas na kalabog mula sa likod ng bahay. Napalingon kami ni Elena. Kasunod noon ay ang tila pagkamot ng mahahabang kuko sa dingding na kawayan. Dahan-dahang namutla si Elena. Marco, mabilis kong kinuha ang gulok na nakasabit sa dingding. Muli naming narinig ang tunog. Mas malapit na ngayon. Parang may umiikot sa paligid ng bahay. At maya-maya, may mahinang tawa kaming narinig mula sa bubong. Napapikit ako sa takot. Kilabot na kilabot ang tunog ng tawang iyon. Parang hindi tao. Biglang yumanig ang bubong namin dahil sa mabibigat na yabag. Ate, huwag kang lalabas, sabi ko habang mahigpit ang hawak sa gulok. Ngunit bago pa kami makagalaw, may marahas na katok na umalingaw-ngaw sa pinto. Bumagsak. Parang may gustong sumira nito. Napasigaw si Elena. Muling umaling-awngaw ang malakas na pagkatok. Kasabay noon ay ang paos na boses ng babae sa labas. Palabasin mo si Gabriel. Naramdaman kong nanginig ang buo kong katawan. Wala siya rito, sigaw ko kahit nanginginig ang boses ko. Biglang natahimik ang labas. Akala ko'y umalis na siya. Ngunit maya-maya, may malamig na bulong kaming narinig mula mismo sa likod ng bintana. Sinungaling. Napaatras kami ni Elena. Dahan-dahang lumitaw ang mukha ng babae sa siwang ng kawayan. Nanlalaki ang kanyang mga mata at halos abot hanggang tainga ang kanyang ngiti. Biglang bumukas ng malakas ang pinto dahil sa malakas na hangin. Pumasok ang malamig na simoy sa bahay. Kasabay noon, ang pagkawala ng babae. Tahimik. Masyadong tahimik. At nasaan na siya? Bulong ni Elena habang umiiyak. Hindi ako nakasagot. Dahil pakiramdam ko'y nasa loob na siya ng bahay. Dahan-dahan kong inilibot ang tingin ko sa paligid. Maitim ang sulok ng bahay. Halos hindi abot ng lampara ang kisame. At doon, may nakita akong anino na gumagapang. Napatingala ako. At halos tumigil ang tibok ng puso ko. Nakadikit sa kisame ang babae.
parang gagamba. Nakabaluktot ang kanyang mga braso at paa habang nakangisi siya sa amin. Napahiyaw si Elena. Agad kong winasiwas ang gulok, ngunit mabilis siyang tumalon pababa. Bumagsak siya sa harap namin habang nakatitig kay Elena. "Napakabango mo," bulong niya. Mabilis kong hinila palayo ang ate ko. Ngunit biglang sumugod ang nilalang. Halos hindi ko nakita ang bilis niya. At bago pa niya maabot si Elena, may aninong mabilis na dumaan sa harap namin. Malakas na bumangga ang dalawang nilalang sa dingding. Nabasag ang kawayan. Nagkalat ang mga kahoy sa sahig. At doon ko nakita si Gabriel. Hinihila niya palayo ang babaeng aswang habang pilit itong pinipigilan. "Umalis kayo rito," sigaw niya. Ngunit galit na galit ang babae. "Binigyan ka namin ng pagkakataon," sigaw niya kay Gabriel. "Pero pinili mo ang mga tao at hindi ko pagsisisihan iyon." Biglang naglabas ng mahahabang kuko ang babae at sinugatan si Gabriel sa dibdib. Napangiwi siya sa sakit. Ngunit hindi siya bumitaw. Tumakbo na. Muli niyang sigaw sa amin. Hinila ko si Elena palabas ng bahay habang naglalaban ang dalawang nilalang sa loob. Paglabas namin, nagsimula ng magsipaglabasan ng mga tao sa baryo, dala ang mga sulo. Narinig nila ang kaguluhan. May aswang. Dalawa sila. Mabilis na lumapit sina Kapitan Romano at ilang lalaki. Ngunit nang makita nila si Gabriel sa loob ng bahay, agad silang nagtaas ng sandata. "Patayin sila!" sigaw ni Mang Pilo. "Hindi!" sigaw ni Elena habang humaharang. Tinulungan niya kami. Ngunit huli na. May lalaking naghagis ng sulo papasok sa bahay. Mabilis na nagliyab ang dingding na kawayan. Lumakas ang apoy sa loob lamang ng ilang sandali. Nagsigawan ang mga tao habang lumalaki ang apoy. At sa gitna ng nagliliyab naming tahanan, lumabas si Gabriel habang hawak sa leeg ang babaeng aswang. Pilay siya at duguan. Ngunit nanlilisik sa galit ang kanyang mga mata. Nang makita siya ng mga tao ay agad silang umatras. Ngunit ang babae na may nagsimulang tumawa kahit nasusunog ang kanyang buhok. "Huli na ang lahat," sabi niya habang nakatingin kay Gabriel. Biglang nagdilim ang mukha ni Gabriel. "Anong ibig mong sabihin?" Unti-unting napalingon ang babae kay Elena. At doon ako nakaramdam ng matinding kaba. Napili na siya. Nanlamig si Gabriel. Habang ako na may hindi agad nakaintindi. "Anong sinasabi mo?" sigaw ni Elena. Ngumisi ang babae. At kapag dumating ang pulang buwan, dahan-dahan niyang itinuro ang ate ko. Magiging katulad na rin namin siya. Parang nawalan ng tunog ang buong paligid matapos sabihin ng babaeng aswang ang mga katagang iyon. Nakatayo lamang kami habang nilalamon ng apoy ang aming bahay. Ang mga taga-baryo na may unti-unting napaatras habang nakatitig kay Elena.
parang biglang natakot ang lahat sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" Nanginginig kong tanong. Ngumisi ang babae kahit duguan at sunog na ang balat niya. "Hindi ba ninyo napapansin?" Paus niyang sabi. "Matagal na naming naaamoy ang pagbabago sa kanya." Nanlaki ang mata ni Elena. "Huwag kang magsinungaling." Ngunit hindi nawala ang ngisi ng babae. Kapag pinili ng isang aswang ang isang tao, hindi iyon basta pag-ibig lamang. Napatingin ako kay Gabriel. At doon ko nakita ang matinding takot sa kanyang mukha. Parang alam niya ang ibig sabihin noon. "Tumigil ka," malamig niyang sabi. Ngunit hindi nakinig ang babae. Unti-unti nang nagigising ang dugo niya. Nanlamig ang buong katawan ko. "Anong sinasabi mo?" Sigaw ko. Biglang tumingin sa akin si Gabriel. At sa unang pagkakataon, nakita kong tila nawawalan siya ng pag-asa. "Marco," mahina niyang sabi. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay mabilis na tumawa ang babae. "At kapag sumapit ang pulang buwan, magiging ganap na siyang halimaw." Nagsimulang magbulungan ang mga taga-baryo. Isumpa ang babaeng iyan. Magiging aswang din siya. Kaya pala lapit siya ng lapit kay Gabriel. Napayakap si Elena sa sarili habang umiiyak. Hindi totoo iyan. Ngunit hindi siya matingnan ni Gabriel. At iyon ang pinakakinatakutan ko. Dahil pakiramdam ko, may katotohanan ang sinabi ng babae. Biglang sumigaw si Kapitan Romano. Patayin na ang mga halimaw. Agad sumugod ang ilang lalaki dala ang kanilang mga itak. Ngunit mabilis na itinulak ni Gabriel si Elena papunta sa akin. "Dalhin mo siya rito," sigaw niya. "At ikaw?" tanong ko. Ngunit hindi na siya sumagot. Mabilis siyang humarap sa mga taong sumusugod sa kanya. Nagkagulo muli ang baryo. May mga taong nagsisigawan. May mga batang umiiyak. Habang ang aming bahay ay patuloy na nilalamon ng apoy. "Ate, tara na!" sigaw ko habang hinihila si Elena. Ngunit tila nawalan na siya ng lakas. "Marco," umiiyak niyang sabi. Natatakot ako. Mahigpit ko siyang hinawakan. "Wala kang magiging sakit. Hindi ka magiging halimaw. Pero kahit ako, hindi sigurado sa sinasabi ko." Habang papalayo kami, napalingon ako kay Gabriel. Pinipigilan niyang saktan ang mga tao kahit sinusubukan siyang patayin ng mga ito. At doon ko lalong naunawaan na kahit halimaw siya, ayaw niyang maging mamamatay tao. Biglang umaling-aungaw ang malakas na sigaw mula sa likod. Napalingon ako at nakita kong nakawala ang babaeng aswang. Tumalon siya sa bubong ng isang bahay habang tumatawa. "Malapit na ang pulang buwan," sigaw niya. "At kapag dumating iyon, magsisimula na ang tunay na gutom." Pagkatapos ay mabilis siyang naglaho sa kadiliman.
Unti-unting huminto ang kaguluhan. Ngunit naiwan ang takot sa muka ng bawat tao sa baryo. At higit sa lahat, ang takot nila ngayon ay hindi na lamang para kay Gabriel, kundi para rin kay Elena. Kinabukasan, wala nang gustong lumapit sa amin. Maging ang mga dating kaibigan ni Elena ay umiiwas na sa kanya. Kapag naglalakad kami sa baryo, naririnig namin ang mga bulungan. Baka mahawa tayo. Baka sa gabi maging halimaw na siya. Mas mabuti pang paalisin sila rito. Pakiramdam ko'y bigla kaming naging mga estranghero sa sarili naming baryo. At ang pinakamasakit, unti-unting naniniwala si Elena sa sinasabi ng mga tao. Hindi na siya halos nagsasalita. Hindi na rin siya kumakain ng maayos. Madalas lamang siyang nakatulala sa bintana habang hawak ang lumang kwintas na bigay ni Gabriel. Kinagabihan, nadatnan ko siyang mag-isang nakaupo sa likod ng nasunog naming bahay. Tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila mabigat. Ate, hindi siya lumingon. Marco, mahina niyang sabi, natatakot akong baka totoo nga. Agad akong naupo sa tabi niya. Huwag kang maniwala roon. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko? Napatingin ako sa kanya. At ano ang pakiramdam mo? Dahan-dahan siyang napayuko. Parang may nagbabago sa loob ko. Nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin? Tuwing gabi, nanginginig niyang sabi, nakakarinig ako ng mga bulong mula sa gubat. Bigla akong kinabahan. At minsan, huminto siya sandali. Minsan gusto kong sundan iyon. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buo kong katawan. Ate, at kapag naamoy ko ang dugo, mahina niyang dagdag, parang may kakaibang gutom. Agad kong hinawakan ang kanyang balikat. Huwag mong isipin iyon. Ngunit nang tumingala siya sa akin, napaatras ako dahil sa unang pagkakataon. Nakita kong bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Bigla siyang natulala nang mapansin ang reaksyon ko. At mabilis niyang tinakpan ang mukha niya habang umiiyak. Marco, ayokong maging halimaw. Hindi ko alam ang sasabihin. Dahil kahit ako, nagsisimula ng matakot. Maya-maya'y may mahinang yabag kaming narinig mula sa dilim. Agad akong tumayo at hinawakan ang gulok. Ngunit nang lumapit ang anino, nakilala ko kung sino iyon. Si Gabriel. Mas maputla siya ngayon at mas marami ng sugat sa katawan. Tahimik lamang siyang nakatingin kay Elena. Anong ginawa mo sa kanya? Galit kong tanong. Ngunit hindi siya sumagot agad. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumapit. At hindi ko ginusto ito, mahina niyang sabi. Totoo bang magiging aswang siya? Napapikit siya. At sapat na iyon upang maramdaman kong parang gumuho ang mundo namin. Unti-unting napahagulhol si Elena. May paraan pa ba? Tanong ko habang nanginginig ang boses.
Tahimik si Gabriel sandali. Pagkatapos ay tumingin siya sa kagubatan. Meron pa. Bigla akong nagkaroon ng pag-asa. Ano iyon? Ngunit mabigat ang kanyang mukha nang sumagot siya. Kailangan nating puntahan ang pinakagitna ng pulang lupa. Nanlamig ako. Dahil iyon ang lugar na kahit matatapang na mga ngaso ay hindi pinupuntahan. Ang lugar na pinaniniwala ang pugad ng mga tunay na halimaw. At doon, dugtong ni Gabriel habang nakatingin kay Elena, kailangan nating patayin ang pinagmulan ng sumpa. Hindi ako agad nakapagsalita matapos marinig ang sinabi ni Gabriel. Ang pulang lupa. Mula pagkabata, iyon na ang lugar na ginagamit ng matatanda upang takutin ang mga bata. Sinasabi nilang may mga taong pumasok doon, ngunit hindi na nakabalik. May ilan namang nakauwi raw, ngunit nabaliw. At ngayon, doon namin kailangang pumunta. Hindi tayo pwedeng pumunta roon, sabi ko habang nakatingin kay Gabriel. Mamamatay tayo. Kapag hindi tayo pumunta, sagot niya, mas malala ang mangyayari kay Elena. Tahimik na napayuko ang ate ko. Maputla siya ngayon at tila nanghihina. Napansin ko ring mas malamig ang kanyang balat nang hawakan ko ang kamay niya. Parang unti-unting nawawala ang init ng isang normal na tao. Gaano katagal bago? Hindi ko natuloy ang tanong. Ngunit alam ni Gabriel ang gusto kong sabihin. Kapag sumapit ang susunod na pulang buwan, mahina niyang sagot. Magsisimula na ang tuluyan niyang pagbabago. Kailan iyon? 3 gabi na lang. Nanlamig ang buo kong katawan. 3 gabi. Iyon na lamang ang natitirang oras namin. Tahimik na tumingin si Elena kay Gabriel. At ano ang nasa pulang lupa? Mabigat ang kanyang mukha bago sumagot. Ang unang aswang. Biglang natahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila huminto. Ano? Mahina kong tanong. Ayon sa matatandang alamat, sabi niya, may isang nilalang na siyang pinagmulan ng sumpa ng mga aswang. At paano mo nalaman iyon? Hindi agad siya sumagot. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Dahil nakita ko na siya noon, naramdaman kong lalo akong kinabahan. Isa ka rin ba sa mga taong isinumpa niya? Napapikit si Gabriel. Oo. Tahimik kaming lahat. At sa unang pagkakataon, naisip kong baka matagal nang nabubuhay si Gabriel kaysa sa hitsura niya. Gaano ka nakatagal? Mahina kong tanong. Hindi ko na maalala. Hindi ko alam kung bakit, ngunit mas lalo akong nalungkot para sa kanya. Dahil sa likod ng pagiging halimaw niya, isa rin siyang nilalang na matagal nang nabubuhay sa dilim. At marahil matagal na ring nag-iisa. Kinabukasan, maagang kumalat sa baryo ang balitang nawawala si Mang Pilo. Huling nakita raw ito malapit sa gilid ng kagubatan. Nagkagulo na naman ang mga tao.
Kinain na siya ng mga aswang. Sabi na nga babalik sila. Dapat noon pa natin pinatay si Gabriel. Habang nagtitipon ang mga tao sa gitna ng baryo, tahimik lamang kaming naghahanda ni Elena. Naglagay ako ng pagkain sa lumang bag habang si Elena na may nagbabalot ng ilang damit. "Sigurado ka ba rito?" tanong ko sa kanya. Tahimik siyang tumango. Ayokong makasakit ng tao. Napayuko ako. Dahil kahit ayaw kong aminin, nakikita ko nang unti-unti siyang nagbabago. Mas matalas na ngayon ang pandinig niya. Minsan ay bigla siyang napapatingin sa malayo na parang may naaamoy o naririnig siyang hindi ko kaya. At minsan, kapag gabi, nagiging mapula ang kanyang mga mata. Habang naghahanda kami, biglang may kumatok sa pinto. Agad akong kinabahan. Ngunit nang buksan ko iyon, si Tomas ang bumungad sa akin. Hingal na hingal siya. "Marco," sabi niya, "may mga lalaki na naghahanap sa inyo." Nanlamig ako. "Sino?" Sina Marcelo at Kapitan Romano. Galit na galit sila. "Bakit?" Napalunok siya. May nakita silang bangkay sa gubat. Biglang namutla si Elena. At nanginginig na dugtong ni Tomas, "Ikaw raw ang huling nakitang kasama ni Gabriel." Naramdaman kong bumigat ang hangin sa paligid. Hindi na kami ligtas sa baryo. Maya-maya'y narinig namin ang mga sigaw mula sa malayo. "Nandoon sila. Huwag nating patakasin." Mabilis akong napalingon kay Elena. "Kailangan na nating umalis." Agad kaming lumabas sa likod ng bahay habang palapit ng palapit ang mga tao. Kasabay noon ay ang pagdating ni Gabriel mula sa dilim ng mga puno. "Bilis," sabi niya. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Mabilis kaming tumakbo papunta sa kagubatan habang naririnig sa likuran ang galit na sigaw ng mga taga-baryo. "Mga halimaw, huwag silang hayaang makatakas." Habang tumatakbo kami, pakiramdam ko'y unti-unti na naming iniiwan ang dating buhay namin. Ang baryong kinalakihan namin. Ang mga taong dati naming kasama. Lahat iyon napalitan na ng takot. Pagkalalim-lalim namin sa kagubatan, saka lamang kami huminto. Hingal na hingal si Elena habang nakasandal sa puno. Ngunit bigla siyang napahawak sa ulo niya. "Ate?" Mabilis kong tanong. Napangiwi siya sa sakit. May naririnig ako. "Ano?" Mga boses. Agad napatingin si Gabriel sa paligid. At doon ko nakita ang kaba sa kanyang mukha. "Anong sinasabi ng mga boses?" tanong niya. Unti-unting nanlaki ang mata ni Elena. Tinatawag nila ako. Biglang umihip ng malamig ang hangin. Kasabay noon ay ang mahinang bulong mula sa kailaliman ng gubat. Parang maraming taong sabay-sabay na nagsasalita. At kahit hindi ko maintindihan ang mga salita, ramdam kong hindi iyon galing sa tao. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel si Elena.
Huwag kang makikinig sa kanila. Ngunit tila nahihirapan na siya. Unti-unti siyang napapalapit sa direksyon ng mga bulong. Parang may humihilas sa kanya. "Ate!" Sigaw ko habang pinipigilan siya. Ngunit biglang nagdilim ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita kong tumubo ang mahahabang pangil niya. Nanlaki ang mata ko sa takot. Samantalang si Gabriel na may mabilis siyang niyakap upang pigilan. "Lumaban ka, Elena!" Sigaw niya. Ngunit tila may ibang nilalang nang kumokontrol sa ate ko. Maya-maya'y unti-unti siyang kumalma. At nang bumalik sa normal ang kanyang mukha, bumagsak siya sa lupa habang nanginginig. Tahimik kaming lahat. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. "Nakita ko siya." "Sino?" tanong ko. Unti-unti siyang napatingin sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. At nang magsalita siya, halos mawalan ako ng lakas. Naghihintay siya sa atin. Hindi na muling nakatulog si Elena matapos niyang sabihin ang mga katagang iyon. Tahimik lamang siyang nakaupo sa ilalim ng puno habang yakap ang kanyang mga tuhod. Namumutla siya at tila unti-unting nauubos ang lakas. Samantalang ako na may hindi mapakali. Patuloy na umiikot sa isip ko ang nakita kong pangil ng ate ko. Hindi na iyon normal. At kahit gaano ko piliting kumbinsihin ang sarili ko, unti-unti ko nang tinatanggap ang katotohanang may sumpang lumalamon sa kanya. Madilim pa rin ang kagubatan kahit malapit nang mag-umaga. Halos hindi tumatagos ang liwanag dahil sa kapal ng mga puno. Tahimik si Gabriel habang nakabantay sa paligid. "Ano ba talaga ang nakita mo?" tanong ko kay Elena. Dahan-dahan siyang napatingin sa akin. "Hindi ko maipaliwanag." "Subukan mo." Napapikit siya. Parang panaginip, pero totoo. Tahimik kaming nakinig. May nakita akong malaking puno sa gitna ng pulang lupa. Mahina niyang sabi. At sa ilalim noon, bigla siyang napahinto. "Ano?" Nanginginig siyang napayakap sa sarili. May taong nakatingin sa akin. Nanlamig ang likod ko. Lalaki ba? Babae? Hindi ko alam. Napatingin siya kay Gabriel. Pero siya ang tumatawag sa akin. Tahimik si Gabriel. At kitang-kita ko ang pagbigat ng kanyang mukha. "Hindi na tayo pwedeng magtagal dito," sabi niya. Habang lumalapit ang pulang buwan, mas lalakas ang sumpa. Tumayo siya at tumingin sa kailaliman ng kagubatan. "Kailangan nating makarating sa puso ng pulang lupa bago lumubog ang araw bukas." Tumango ako kahit mabigat ang dibdib ko. Dahil sa puntong iyon, wala na kaming ibang pagpipilian. Nagsimula kaming maglakad habang unti-unting sumisikat ang araw. Ngunit habang papalalim kami sa kagubatan, mas lalo itong nagiging kakaiba. Nawawala ang tunog ng mga ibon. Hindi gumagalaw ang hangin. At kahit tirik ang araw sa itaas, nananatiling malamig ang paligid.
Minsan ay may mga aninong tila mabilis na nagtatago sa likod ng mga puno. Minsan na may mahihinang bulong na sumusunod sa amin. Pakiramdam ko'y buhay ang buong kagubatan. At pinapanood kami nito. Maya-maya ay may nadaanan kaming lumang kubo na halos matabunan na ng mga baging. Sino ang nakatira rito? Tanong ko. Wala na, sagot ni Gabriel. Napansin kong tila may lungkot sa kanyang boses. Lumapit siya sa sirang pinto ng kubo at marahang hinawakan iyon. Dito ako nagtago noon. Nagulat ako. Dito ka nakatira? Matagal na panahon. Tahimik kong pinagmasdan ang kubo. Madilim iyon at amoy lumang kahoy. May mga kupas na gamit pa sa loob at isang lumang banig na halos mabulok na. Mag-isa ka lang? Tanong ni Elena. Dahan-dahang tumango si Gabriel. At doon mo nilabanan ang sumpa mo? Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ay napayuko siya. Sinubukan ko. May biglang kirot akong naramdaman sa dibdib habang pinagmamasdan siya. Dahil sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano siya kalungkot. Hindi siya basta halimaw lamang. Isa siyang nilalang na matagal nang pilit lumalaban sa sarili niyang dilim. Biglang napalingon si Gabriel sa gubat. Tahimik. Anong meron? Tanong ko. May sumusunod sa atin. Agad akong kinabahan. Mabilis kong hinawakan ang gulok habang iniikot ang tingin sa paligid. Ngunit wala akong makita. At maya-maya, may mahinang tawa kaming narinig mula sa malayo. Boses ng babae. Kasunod noon ay ang paggalaw ng mga sanga sa itaas namin. Silang muli, bulong ni Gabriel. Unti-unting lumitaw ang mga matang mapupula sa pagitan ng mga puno. 1, 2, 5, 10. Parang pinalilibutan nila kami. Humigpit ang hawak ko sa sandata. Samantalang si Elena na may biglang napahawak sa ulo niya. Marco, mahina niyang sabi. Ate? Mas lumalakas sila. Bigla siyang napaluhod habang humihingal. At sa harap ko mismo, unti-unting namula ang kanyang mga mata. Ate! Sigaw ko habang lumalapit. Ngunit mabilis akong pinigilan ni Gabriel. Huwag muna. Anong ibig sabihin niyan? Kapag nawalan siya ng kontrol, hindi niya natuloy ang sasabihin. Ngunit alam ko na. Baka saktan niya ako. Unti-unting tumingala si Elena. At halos mawalan ako ng lakas nang makita ko ang kanyang mukha. Mas humaba ang kanyang mga pangil. Namumula ang kanyang mga mata. At tila may kakaibang gutom sa kanyang tingin. Lumayo kayo, nanginginig niyang sabi. Ngunit kasabay noon ay ang malalakas na bulong mula sa kagubatan. Parang may maraming nilalang na sabay-sabay tumatawag sa kanya. Elena, Elena, Elena. Biglang napahawak siya sa ulo habang napapasigaw.
At sa isang iglap, mabilis siyang tumakbo papunta sa kailaliman ng gubat. "Ate!" Sigaw ko habang hinahabol siya. Ngunit napakabilis niya ngayon. Halos hindi ko siya maabutan. Kasunod namin si Gabriel habang mabilis ding tumatalon sa pagitan ng mga puno. Patuloy kaming tumakbo hanggang makarating kami sa isang lugar na hindi ko pa kailanman nakita. Biglang naging pula ang lupa. Walang halaman, walang tunog, at sa gitna ng lugar na iyon, nakatayo ang napakalaking punong balete. Mas malaki iyon kaysa anumang puno na nakita ko sa buong buhay ko. Baluktot ang mga ugat nito na parang mga higanteng ahas. At sa ilalim ng puno, may isang taong nakatayo. Nakaputi siya, mahaba ang buhok, at kahit malayo, ramdam ko agad ang nakakakilabot niyang presensya. Tahimik na lumapit si Elena sa kanya na tila nawalan ng sariling isip. "Ate!" Sigaw ko. Ngunit hindi siya lumingon. Samantalang ang taong nasa ilalim ng puno ay unti-unting ngumiti. At nang tuluyan niyang itaas ang mukha niya, napaatras ako sa takot dahil ang kanyang mga mata ay kaparehong-kapareho ng kay Gabriel. Wakas,